Literal na riot at naging maingay ang halos buong weekend dahil yan sa bangayan at kaganapan sa mundo ng politika kung saan sa galit na si Vice President Sara Duterte tumuon ang tila buong atensyon ng publiko. Pero bakit nga ba sumagad sa gayong katindi ang galit ni Duterte na umabot sa pagmumura sa mga Marcoses at pagkontrata di umano sa isang hitman na patayin ang first couple at si House Speaker Martin Romualdez kapag pinatay siya? Balikan po natin ang kaganapan noong Miyerkules kung saan na-cite for contempt si Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez, sa salang undue interference matapos aminin na pinirmahan niya ang isang OVP letter sa Commission on Audit na nagre-request sa huli na huwag bigyan ng kopya ang Kamara ng audit reports ng 2022 at 2023 confidential fund ni BP Sara. Iniutos ang pagdetine kay Lopez sa loob ng batasan pambansa hanggang November 25. Dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons on the undue is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or sa ating trabaho. Kinundi na po ito ni BP Sara na ani ay uri ng panggigipit ng Kamara sa ordinaryong mga empleyado ng kanyang opisina at sinabing naaawa siya sa mga ito. Huwebes naman nang mag-overnight si BP Sara sa loob ng batasan pambansa para umano damayan ang kanyang Chief of Staff na pinakontempt ng House Blue Ribbon Committee. Sinabi ni Davao Representative Paulo Pulong Duterte na pansamantala niyang pinagamit sa kapatid ang kanyang opisina sa batasan pambansa. Pagsapit ng Biyernes, hinamon ni House Speaker Martin Romualdez si BP Sara na kung talagang naaawa sa kanya mga empleyado ay siputin ito ang mga pagdinig sa Kamara. Total ay siya lang naman talaga ang makakasagot kung saan ginamit ang mga pondo ng kanyang opisina sa 2 nakaraang taon. Nilutang ni political analyst Ronald Llamas na ito ang kaunang pagsawsaw ni Speaker Romualdez sa issue at tila green light ito sa mas malaking senaryo, ang impeachment laban sa Vice Presidente. Iniutos ng Kamara na ilipat sa Women's Correctional Facility si Lopez dahil sa pinangangambahang potential disorder at security concerns. Dito na nagsimula ang riot kung saan Sabado, Nobyembre 23 ng hating gabi sa isang virtual press conference, ibinuga ni BP Sara ang lahat ng galit mula sa mga paratang ng korupsyon, pagmumura sa mga Marcoses, hanggang sa pahayag na kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang umaga po ng Sabado, dinala sa Veterans Memorial Medical Center si Lopez dahil naman sa health concerns. Hindi nangyari ang full coverage kay Lopez sa ospital kung saan nakuna na isang video si BP Sara na inuutusan ang kapulisan na palapitin ang media sa umiyak na si Lopez. Hindi pinayagan ng hospital security ang media na makalapit kay Lopez. Sa kaparehong araw, spotted na dumating sakay ng helicopter si Presidential Sister Senator Amy Marcos sa BMMC para bisitahin si Lopez. Gabi ng Sabado, nag-vigil naman sa labas ng BMMC ang mga supporters ni BP Sara. Kinalingguhan, November 24, inulan na ng reaksyon mula sa National Security Council at Department of Justice ang kill plot reveal presscon ni BP Sara. Sa panayam ng media, nilinaw ni BP Sara na wala siyang death threat laban sa first couple dahil ang sentro ng kanyang pahayag ay nasa banta sa kanyang buhay at counter-threat ang mga sinabi niya na hindi mangyayari kung hindi naman siya gagalawin. Sa ngayon, umarangkada ang panibagong serye ng investigasyon ng House Committee para busisiin ang manumalyang paggastos pa rin ng pondo sa Office of the Vice President, kung saan sinabay nito ng protesta at reaksyon sa iba pang mga politiko.